So tonight ang topic natin ay paano malaman yung mga signs dapat makita nyo kung ang isang lalaki ay ginagamit ka lang pero nang hindi mo na papansin. Nako. So lagay ko dito yung topic natin. Wait lang, asa na ba yon? Signs na ginagamit ka lang ng lalaki. Alam mo, ang pinaka-importante sa babae, I know, kapag gusto nila magkaroon ng kapareha, siyempre gusto nila yung sincere sa kanila, di ba? Yung totoo, yung hindi sila niloloko. Sino pa naman yung gustong lokohin ng tao, di ba? Kahit sino, lalaki or babae. Pero mas kadalasan, babae talaga ang gusto ng seryosong relationship. At sabi ko nga, ang lalaki, majority. I'm sorry guys. Masasabi ko to kasi dumaan ako dyan. Majority ha. Hindi lahat. Baka magalit kayo. Majority talagang hindi seryoso. Lalo kapag nasa edad ng mga, yung mga sinasabing nasa early 20s. Ang masama nga ay 40 plus na nagluloko pa. Yung parang hanapin niyo yung video ko sa YouTube na 40 plus na tapos sabihin niya never pa siya nagkaroon ng girlfriend, mga ganun. Para lang mabilog lang yung mga utak ng mga babae. Para makita na, oy, itong lalaki ito napakatino yata nito. Kasi never pa siya nagkaroon ng mga ganun. Pero di nyo alam sinasabi lang niya yon para maniwala ka. So babae, talagang gusto nila yung genuine. Okay? Yung intention ng lalaki na mahalin yung babae. Wala naman babae na gusto makipag-date sa lalaking napaka-selfish, di ba? Na pumasok lang sa relationship para ang iniisip lang yung sarili niya. Walang babae na gustong magkaroon ng lalaking kaparehang ganon. Okay? So, ang hinahanap, syempre, yung generosity, yung being thoughtful, maalalahanin, di ba? Marunong mag-empathize. Halimbawa, medyo masama yung pakiramdam mo, o may pinagdaanan kang hindi maganda, nag-empathize siya. Hindi yung sympathize, ha? Kasi yung sympathize, baka mag-iyakan na kayo niyan. So, yun. And dapat sensitive yung lalaki sa mga importanteng bagay pagdating sa iyo. Yung dapat nga, yung mga traits mo, yung ugali mo, lahat gusto niya talagang kilalanin ka bilang babae. Okay? So, yan ang hinahanap ng babae at masaya ang babae dyan. Agree kayo? Kung agree kayo, pakisend ng hearts and likes. Now, kaso, ang problema, may mga babae na hindi talaga sinasabing very unlucky pagdating sa relationship na ganyan. Okay? And nakakaawa nga kasi marami akong nakukuhang mga messages dito na ang nangyayari ay hindi sila yung nagiging priority ng lalaki. Nagagamit lang talaga sila. Pero sa kasamang palad, itong babaeng ito ay na-in-love na dito sa lalaki at napamahal na yung lalaki kaya parang blinded na siya sa pagmamahal niya dun sa lalaki at willing siyang kahit na maging emotionally abused na siya ng lalaki, wala siyang pakialam na. Okay? So, kasi iniisip niya, baka sa pagmamahal niya at sa ibibigay pa niya, baka magbago yung lalaki. Okay? So, nabablinded na siya. Okay? So, paano mo malalaman kung ang lalaki talaga ay iniisip ba talaga ikaw o yung relationship niyo o yung sarili lang niya ang iniisip niya? So, paano mo malaman yon? Narito yung mga sinasabing red flags. Okay? Yung mga kailangan yung abangan, tignan, at ano bang term dyan sa Tagalog? Yung parang maging mapagmatsyag ka, di ba? So, may mga signals kasi yan na sinasabi sa lalaki. Kapag nakita mo to, masasabi mo na hindi talaga siya totoo sa'yo at nakipag-relationship lang siya sa'yo dahil may gusto siyang makuha lang sa'yo. Alright? So, nandito tayo sa number 1. Ang lalaki na ganyan ay refuse. Ayaw niya na makipag-engage sa
usapang commitment. Kung maalala nyo, kung napanood nyo yung mga previous videos ko before, long time ago, especially yung mga early videos ko, ang lalaking nagloloko talaga, ayaw niya ng commitment. Sasabihin niya sa'yo, oh, alam mo, hindi pa ako ready talaga. Hindi pa ako naghahanap. Hindi naman ako nagmamadali. Muna, mga ganyan-ganyan mga sinasabi niya. Pero sinasabi niya sa'yo, hindi siya nagmamadali. Pero yun naman yung gusto niya ay parang pagmamadali. Halimbawa, sinabi niya sa'yo na hindi siya willing pang makipag-commit, pero gusto naman niyang makuha yung gusto niya sa'yo bilang isang kapareha. And much worse pa nga ay yung hindi dapat na ginagawa na magkasintahan ay gusto na niyang gawin yung dalawa. Yan ang isang sign na ang lalaki ay talagang ginagamit ka lang. So, kapag hindi siya nagsasalita o nagdi-discuss ng commitment sa'yo, okay, he's probably using you for his own personal pleasure lang. Okay? Wala siyang pakialam about yung sarili mo. Okay? Kasi hindi siya invested sa relationship niyo. Wala siyang pinapasok na investment kasi parang business. Although hindi naman natin iniisip na ang relationship ay isang business. Pero yung kasing investment sa relationship, importante yan. Okay? Ano pang silbi ng pakikipag-relasyon mo sa kapwa mo, opposite sex. Okay? I'm very strict about that. Kung hindi naman kayo talaga magiging totoo sa bawat isa. Okay? Ang ibig sabihin nito, parang ikaw lang ay expendable sa mata niya. Ano bang ibig sabihin expendable? Yung parang pelikula na parang pwede lang mawala. Ha? Yung parang, ano bang, yun yung pinakasimpleng doon. Yung pinakasimpleng Tagalog doon para sa akin. Okay? Yun nga, wala siyang pakialam sa'yo. Kapag nandiyan ka, then good. Okay, so thank you very much. Pero kung mawala ka, okay lang. Ganon. So, hindi siya nakikipag-engage sa'yo ng commitment. Ano, kumusta? Yung number 1 na yon, may nakuha na, may tumama na ba kahit paano dito? Mayroon ba dito sa mga nanonood ngayon na nasa isang relationship pero yung sabi ng lalaki parang hindi pa talaga siya ready for long-term commitment, for a more serious commitment? Meron ba sa inyo? Sana naman ay wala. Pero kung mayroon, mamaya na ang aking masasabi dyan. Okay? So move muna tayo. So that's number 1. Number 2. Since itong lalaking ito ay syempre kasama mo na at nakikita ng kapamilya mo, nakikita ng mga kaibigan mo, and yung mga kaibigan mo ay syempre wala pa yung lalaking yan, nandyan na sila sa'yo. Kaya itong mga kaibigan mo to ay sinasabihan ka na itong lalaking to ay hindi siya genuine sa'yo. Alam mo ba kasi, minsan, ang pinaka-best na perspective ng isang relasyon ay galing sa mga taong nakapalibot sa inyo. Hindi yung kung ano yung nakikita mo. Kasi nga, kadalasan ay nabablinded tayo sa sobra nating pagmamahal sa ating kapareha. Okay, hindi na natin pinapansin yung kapangitan niya dahil in love tayo sa kanya, di ba? So, yun ang problema ng tao eh. Ang puso natin talagang deceiving. Maloloko talaga tayo. Kaya nga, kailangan talaga nating bantayan ang puso natin. Kasi hindi tayo dapat mag-rely sa puso natin na yun lang talaga ang magiging basihan natin sa lahat ng decision sa buhay. Okay? So yun. So sabi ko nga, kapag ang mga friends mo ay sinasabihin ka na, huwag ka na dyan kasi hindi naman yan seryoso sa'yo. Yan, pinagsasabihin ka ng mga kaibigan mo. And sasabihin ka na naging honest lang sila sa'yo, huwag kang magalit sa kanila kasi yun ang nakikita nila sa kapareha mo. Okay? Binibigyan ka ng advice, okay, na hindi talaga siya ang the best or hindi yung makakabuti sa inyo, sa samahan nyo. Okay? And syempre, kadalasan naman, syempre, na-in love ka na, kapag napagsabihan ka ng kaibigan mo, pinapasok mo sa kaliwa, pinapalabas mo sa kanan. Di ba?
Kasi minsan nga, ang iba dyan, nag-aaway pa nung kaibigan niya, na matagal na niyang kaibigan, dahil sa kasintahan. Kasi iniisip niya, selos ka lang. Kasi baka naman, crush mo yung boyfriend ko. Kung ano-ano na pumapasok sa usapan na hindi naman. Okay? Kasi nga, blinded na yung babae. Okay? So that's number 2. Yung mga kaibigan mo ay sinasabing hindi siya nararapat o nababagay sa'yo. Number 3, hindi kanya ini-introduce sa, parang na-mention ko na to before, pero importante kasi to. Isa to sa mga signs na ginagamit ka lang ng lalaki. Hindi kanya ini-introduce sa mga kaibigan niya at syempre sa pamilya niya. Gaya ng sabi ko, importanteng bagay o parte ng isang relationship ang makilala nyo ang bawat isa, pati na rin ang mga taong importante sa iyo. Diba? Yung kaibigan mo, yung mga taong nauna pa sa kapareha mo, bago pa dumating siya sa buhay mo, nandun na sila. Kaibigan mo yung pamilya mo. Okay? And kung ikaw yung lalaki, yung lalaki at ikaw yung babae, hindi ka pinapakilala o i-introduce mo lang sa mga kaibigan niya, lalo na sa pamilya niya, ibig sabihin niyan, hindi ka importanteng parte ng kanyang buhay. Okay? And hindi kanya binavalue. Hindi kanya binavalue bilang isang kapareha. Okay? Masakit, di ba? Pero at least alam mo na ang mga signs. Then, ibig sabihin nito, meron siyang problema. May something na o naghahadlang sa kanya para ipakilala ka sa mga kaibigan niya man lang at syempre, lalo na sa kanyang pamilya. And baka nga ay meron siyang tinatago sa iyo. Most of the time kapag ganun. Kasi wala naman ako nakitang dahilan na hindi kanya pakilala. Unless kung mayroong isang bagay talagang importanteng ayaw niyang mangyari na magkabukingan siguro, I don't know. Diba? Kayo na bahala maghusga. So yun, number 3 yan. Hindi kanya ma-introduce sa kanyang mga kaibigan at sa kanyang pamilya. Sino sa inyo dito ang naka-experience ng ganyan? Matagal na kayong mag-boyfriend-girlfriend. Pero until now, ni anino ng kanyang nanay at tatay, hindi mo pa nakita. Or hanggang pictures lang. Di ba? Ito yung nanay, kahit yung tatay ko, ganun. Hanggang dun lang. Never mo pa silang nakausap. Sa mga LDR, pwedeng given yan. Pero hindi naman dapat tumagal. Di ba? Na porke LDR, hindi mo kilala yung mga magulang niya. Di ba? I don't believe in that. Kung may paraan, maraming. Kung may gusto, di ba? Kung gugustuhin, maraming paraan. At sabi nga, kung ayaw, maraming dahilan. Ayun, yun ang number 3 natin ha. Number 4. Ay nako, itong number 4 natin. Meron lang akong isa-share na nag-message sa akin na pagkahaba-haba na pang maalaala mo kaya. And gusto ko nga siyang i-share. Pero hindi ko pa masyadong na ano yung story niya. Pero ang bottom line doon, ang nakapagpadala na siya ng halos umabot ng $700 US dollars doon sa lalaki. Tapos, hindi pa rin niya siguro sa sarili niya kung yung lalaki niyon ay totoo sa kanya o ginagamit lang siya. Ngayon itong susunod ko, number 4, itong lalaking ito, isa sa mga signs na ginagamit ka lang ay nakadepende siya sa iyo sa pera. Okay? Para lahat na lang na kailangan niya, na kailangan niyang bilhin or financial needs niya ay nakadepende sa iyo. Sa iyo, babae. Okay? Na napakabaliktad yung iisipin. Okay? Alam mong lalaki, dapat ready siya not just to love you, but syempre ready siya to provide for you. Kasi siya ang magiging future partner mo eh. Di ba? Kung ngayon pa lang na magkasintahan pa lang kayo at nakadepende na talaga siya sa iyo. Naku, imagine that. I can't imagine someone giving a guy $700 without even knowing if that guy is really serious about the relationship. Wow, English yun. Okay, Tagalog na lang tayo. Hindi ko ma-imagine na ganun. Di ba? Ayun nga, sabi ko nga, nung mga first signs, blinded na tayo. Hindi na natin makita yung mali kasi nakapiring yung mata natin. Mahal ko to eh.
humihingi nangangailangan nangangailangan ng tulong. So bibigyan ko siya. Pero hangga't dumating ng oras na dumami na yung binigay, nabaon na rin siya sa utang. Yun ang kwento doon. At hanggang yung lalaki lang ay nagpa-promise lang sa kanya, babayaran kita, hanggang doon lang. Tapos pag nag-aaway sila, ang ano mo naman, ano tawag yan, ang term dyan, ang kuripot mo naman, or masyado ka naman, selfish. Hindi mo man lang ako matulungan. Ayan mo. Pag ako nagkatrabaho, pag ako nakapera, babayaran kita. Ganun. Imagine that, ha? Tapos tinataasan ka pa ng boses ng lalaking ganyan. Kapag ganun, ha? Sabi ko nga dun sa previous videos, kapag sinisigaw-sigawan ka, tinataas-taasan ka ng boses at ini-intimidate ka sa kanyang boses kapag kayo nag-aaway, iwanan mo na yan. Pambihirang lalaki yan. I'm telling you, totoo to. Okay? Hindi to, walang biro to. Kasi, mag-boyfriend, girlfriend pa kayo, sisigaw-sigawan ka, ay nako, kapag kayo nag-asawa niyan, hindi lang sigaw, baka mano ka pa niyan. Ano pang gawin sa'yo niyan. Diba? Huwag ka na dyan. Okay? Hindi yan ang lalaki, ang totoong lalaki na dapat mong pakasamahan sa buong buhay mo. So dito, ang number 4 natin, itong lalaki ay talagang napaka-dependent sa iyo pagdating sa financial problems niya. Okay? And every time na lang mga ilangan siya, ikaw kagad ang una niyang naiisip. Ang masama pa nga dan pumupunta lang siya sa iyo, kinokontak ka lang kapag may kailangan siya. Kapag nakuha na niya yung pera niya, parang isang week na hindi pa siya mag-text sa iyo. Ikaw pa ang lagi nagte-text sa kanya, nauuna. Di ba? Ganoon, niloloko ka niya. Maniwala ka. Okay? Walang biro yan. Kaya tanggalin na ang piring sa mga matang yan upang makita niyo ang totoong nangyayari sa inyong dalawa ng lalaking yan. So yan ang number 4, ang lalaking yan ay nakidepende sa iyo sa pera. Number 5. Ay nako. Eto nga, connected tong dalawang to. Aside from nakadepende siya sa iyo sa pera, lagi naman siyang humihingi. Ito number 5. Lagi siyang humihingi sa iyo ng pabor. Okay? Ang parang treatment niya sa iyo, tinitreat niya bilang isang yaya. Okay? Lagi niyang humingi sa iyo ng pabor na, pakigawa naman to. Or gawin mo nga to. Tapos, ano nga to, pakipunta naman tong ganyan. O kaya, ito, mga ganoon. Yung mga lahat ng favor na lang yung ipapasalo sa iyo na kaya naman niyang gawin. Yun, ginagamit ka lang yan. Kasi nakikita niya na yung lalaking yon ay patay na patay ka sa kanya. Kaya kahit anong hingiin niya sa iyo, ibibigay mo. Kasi patay na patay ka nga sa kanya. Okay? Ay, masakit. Okay lang yan. Okay lang yan. At least ngayon ay, yung kung nung bago tayo nag-start ng show ay nakaganyan ka, ngayon medyo nakaganyan ka na. Nakaganyan na konti. Mamaya ganyan ka na. Laka na ng mata mo. So, okay lang yan. So, sige. Pagpatuloy natin to. Alright? Number 6. Itong number 6 naman ay wala siyang pakialam sa mararamdaman mo. As in, wala. Kahit nasasaktan ka na, kahit pagod ka na, kahit na kung ano man na mga negative feelings mo sa inyong dalawa, wala pa rin siyang pakialam sa iyo. Okay? Whatever it is. Okay? Regardless kung ano man yung mga ano man yan. Okay? Kasi yung action niya sa iyo ay hindi siya affected sa nararamdaman mo. Okay? Ang lagi lang niyang iniisip ang sarili niya. Kapag nasasaktan siya, masyado siyang ikaw naman, masyado kang gano'n. So, nasasaktan mo ako, mga ganyan. Tapos, pero kung siya ang nakakasakit sa iyo, wala lang. Bahala ka dyan sa buhay mo. Gusto mo naman ako eh. Ikaw, buhay mo. Ngayon ang isip niya, bahala ka. Sige. Wala ka, di wag. Ganon. Ayan, yan ang iisip niya. Although di niya sinasabi sa iyo, pero ganyan tumatakbo sa isip niya. Okay? Hindi mo kaya, wala ako. Kita mo. Ayan. Di ba? Narinig ako. Mga ganyang mga bulong niya sa isip niya. So, wala siyang pakialam sa nararamdaman mo. Yan ang number 6. Nakailan na ba kayo? Nagsusulat ba kayo? So, sa 6 na yon nakailan na ba kayo?
Okay? Marami pang signs dito. Huwag niyo akong iwan, okay? Number 7. Itong lalaking to ay never man siyang mag-express sa'yo ng love niya at affection. Although, sometimes lang. Pero bilang lang sa kamay. Okay? So, he does that sometimes, pero hindi siya often. Kasi kailangan kasing yung affection. Okay? Like simple paramdam mo sa kanya, oy, mahal kita. Or you are important sa akin, mga ganun-ganung bagay. Okay? So, kailangan niyang iparamdam yon. Pero, halimbawa, may ginawa kong mabuti sa kanya, nagustuhan niya, yung gratitude, pinapakita niya sa iyo. At lagi niyang ini-express sa iyo ang pagmamahal niya. Hindi yung tipong bilang lang talaga sa daliri mo kung kailan niya ginagawa yun sa iyo. Kapag ganun kasi, hindi niya feel or hindi ka importante at hindi ka appreciated ng lalaking ito bilang isang girlfriend. Kapag hindi siya masyadong expressive sa kanyang love and affection sa iyo, well, hindi kanya na-appreciate bilang isang kasintahan. Gusto yung panyo. Taka lang, sabi yung panyo. O hindi ko tinatawanan. Ha? So anyway, natatawa lang ako sa mga signs na to kasi ay, sorry. Ginawa ko yun noon eh. Pag na nga. Okay, sige na nga. Okay, kaya I'm doing this talaga para bumawi talaga. Bumawi. Kasi ayoko na nang magiging ganyan. Okay? So yun. Number 8 na tayo. Eto na. Di pa nga, sabi ko in the first part, gusto niyo sa lalaki yung hindi pa bago-bago. Di ba? And ngayon naman, itong lalaki na ginagamit ka he's very inconsistent. Ano bang inconsistent sa Tagalog? Yung tipong pabago-bago. Okay? Minsan, napaka-cold niya sa'yo. Minsan naman, napaka-sweet. No? And bad sign yan. Bad sign yan. Kasi ang mga actions niya kasi ay nagre-reflect yan kung ano ba talaga ang totoong siya sa inyong dalawa. Especially sa relationship niyo. Okay? May mga mood swings na sinasabi. And kapag kasi ang lalaki na talagang totoo at talagang mahal ka, he'll do his best para naman maiwasan niya. Hindi naman natin maiwasan na minsan magkatampuhan, pero yung tipong maiwasan niya talaga yung tipong pumangit ang samahan niyo. Kasi nga gusto niya eh. Ginusto niya, mahal ka niya, gusto ka niya makasama. So ginagawa niya lahat, yung the best niya para maging mabuti kayong dalawa. Pero kung minsan on, minsan off, minsan sweet, minsan pakla. O yan. Minsan cold, minsan wow. So ngayon, kapag ganon, hindi talaga siya good or totoo sa iyo. He's just using you. Maybe, nandyan lang talaga siya sa relationship niyo dahil ginusto lang niya. Dahil nag-i-enjoy lang siya sa benefits na nakukuha niya sa iyo. Kagaya ng mga nasabi ko sa previous signs, like meron siya nakukuhang pera sa iyo, meron siya nakukuhang tulong sa iyo kasi nga lagi kang humingi sa iyo ng mga favors. Yun. And much worse pa nga dyan ay hindi lang pera at favors ang nakuha niya, pati na rin ang iyong ayoko na sana mangyari yan sa inyo. Okay? Yung tipong nandyan lang siya sa'yo kasi may gusto siyang kalabitin, gustong gawin. Hindi talaga siya totoo sa'yo kapag ganyan siya. Iwasan mo na yan, bitawan mo na yan, kahit masakit, gawin mo yan. Ngayon, kung gusto mong malaman ang the best way how to bitaw, how to let go of the guy, punta kayo ng YouTube, hanapin niyo yung mga videos ko about pagbibitaw at makakuha kayo ng idea doon. Okay? Yun ang number 8. Number 9. Ito naman number 9. Since gusto mo, sabi ko nga, kanina, gusto mo sa lalaki yung talagang totoo sa'yo. Diba? And gusto mo sa lalaki yung sincere. Gusto mo yung transparent. Ang problema naman dito sa number 9, never siya mag-open up sa'yo. Nag-open up naman pero napaka-shallow. Diba?
So, napaka-secretive niya. Okay? Marami ka pang katanungan about the guy, about the person na kasama mo ngayon or kasintahan mo. Secretive nga eh. So, parang feeling mo, hindi pa talaga siya yung totoo talaga sa'yo. May mga tinatago pa siya sa'yo. Okay? At ang resulta nito, hindi mo alam kung talagang interesado siya sa'yo. Okay? Or kinagamit ka lang talaga niya. Ang lalaking may ganitong personality ay talagang walang plano na makasama ka sa buhay niya. He's just using you pansamantala. Hanggat nandyan ka, hanggat sa may nakukuha siya, nandyan siya sa'yo. Pero kapag wala na siyang makuha sa'yo, wala ka ng pera, wala na siyang makuhang favor sa'yo, wala na siyang makuhang pambiling sapatos sa'yo or damit or whatever, goodbye. Goodbye. I don't care. I don't care what you feel. I don't care. Marami diyang babae na mas makakapagbigay sa akin ng kailangan ko. Ganon. Okay? Kaya yung mga signs na to, huwag yung kakalimutan. Kung ngayon mismo ay na-experience mo na yan, abay, mag-umpisa ka ng mag-isip-isip. Huwag mo nang patagalin pa. Kasi isipin mo, 2018 na, September na, matatapos na naman yung taon, baka hayaan mong pumasok na naman yung taon, kayo pa. Ginagamit ka lang. Yan ang number 9, okay? Never siya or bihira siyang mag-open sa'yo ng mga bagay-bagay na importante na dapat mong malaman tungkol sa kanya. Ito naman, number 10. Okay lang ba kayo? Yes, sabi ni Annalie. Relate ako DJ Ron, sabi ni Marites, Dupan, Edma, and nag-like din si Marie. Ibig sabihin, agree. Si Siri Inay, mapanuri at mapagmatsyag. Ayun, matanglawin. Tama. Kayong mga babae, dapat maging matanglawin kayo. Okay? Mapanuri. Speaking of mapanuri, meron akong video na medyo nakakatawa. Tama ba? Oh yeah, video ko. Kung gusto nyo malaman kung isang lalaki ay gusto rin ay lalaki. Ano lang naman yun, tip lang naman yun. Kailangan nyo kasing malaman. Okay, malaman na kung ang lalaki talaga ay talagang totoo sa'yo. Meron ako kasing libro dito, mga payo para sa magkasintahan. Okay, kung gusto yung makuha to, you can get this book. Gawa siya ni Gami Alba. 50 payo para sa mga magkasintahan. Pwede mo itong makuha sa Philippine Christian Bookstore. Doon kasi ako bumibili. Kasi mas marami doon na mga books, na mga maganda bookstore. So isa dito sa mga tips dito na dapat gawin ng lalaki at dapat sabihin sa babae at nawawala na ay isa yon. Dapat daw sabihin niya kung siya ay may ibang nararamdaman na kagustuhan, hindi lang sa'yo, kundi sa kapwa niya. Nawala lang. Okay, anyway, so ang ibig kong sabihin dito, kung dati siyang gano'n, at least kailangan niyang sabihin sa'yo. Okay? Dapat maging honest sa'yo na ako, dati akong bakla. Mga gano'n. Okay, ako, dati akong nagkaroon ng relationship na ganyan. Yun. So dapat, sasabihin niya sa'yo. Maging honest siya. Ngayon, syempre, ang iba naman kasi, ayaw nang pumasok pa doon. Kasi ano pa naman, di ba, bago na ako eh. Mga gano'n. Ang problema sa ganyan, lumalabas in the end. Okay? So, kailangan nyo malaman yung mga signs. So, hanapin nyo lang yung video ko. Hindi ko pa yun na-post sa YouTube. Pero nandito yan sa Facebook. Kung paano malaman kung isang lalaki ay ganun. Okay? So, Seri Inaid Mapanuri. Yan. Wait lang. Move na tayo sa mga natin, sa mga tips natin, and sa mga signs. Lodi, sabi ng boyfriend ko, saka na daw siping pagtapos kasal. Uy, very good. That's good. Okay. Yan ang lagi kong sinasabi. And, abangan nyo lagi yung mga live ko kasi meron akong susunod na mga tips dito. Gusto kong i-share ito sa inyo kasi very important to kasi nangyayari to majority. Sabi natin 99.9% ng mga magkasintahan ay ginagawa na talaga ito. Okay? And itong i-share ko sa inyo,
ay bakit kailangan mong pigilan ang sarili mo and why it's not a good idea to have sex right away in a relationship. Napapos ako dun eh. Kasi ako hindi ako nagmamalinis dito. Okay? I'm not saying na I'm the best. I'm yung pinakamalinis na lalaki sa buong mundo. No! I'm telling you, yung mga sinasabi to sa inyo na mga signs na to, ng mga pangluloko ng lalaki, ginawa ko yan. Kaya meron akong talagang from experience yan. Kaya hindi to gawa-gawa lang. Hindi to talaga dahil nabasa ko. Sinishare ko kasi nagawa ko in the past. And ito naman, reasons na to na it's really not a good idea to have sex right away kapag nasa relationship ka. Ay, ang cute. Ay, ang gwapo. Ang ganun. Tapos kami na. Tapos, pagdating ng gabi, naka. Ayan. Hindi, it's not the best way. I mean, good thing, good idea. So, i-share ko rin sa inyo sa susunod na. Huwag na ngayon. Kasi para mas marami tayong mga samahan pang darating. Okay? Pero what I'm doing right now is, ginagawa ko na lahat ng mga best contents na kailangan yung malaman sa yung mga babae habang ako ay humihinga pa. Kasi hindi ko alam kung kailan ako kunin ni Lord. Hindi ko alam. Kasi munti ka na ako nun eh. Munti ka na ako eh. Humingi lang talaga ako ng extension sa kanya. So I'm not saying, so gusto nyo malaman yung kwento ko niyan, hanapin yung video ko, yung mga previous video ko, medyo ano yun eh, touching. So anyway, basta ang point ko doon is humingi ako ng extension at napagbigyan naman ako. Kaya very blessed. I mean, so thankful ako na binigyan ako ng another chance to prove and to change at baguhin yung mga gawi ko ng mga ginawa kong kasamaan ng mga panahon. Kaya nandito ako para naman, aside from magbago, makabawi at mas makatulong pa sa iba para hindi nyo na mabadaanan yung mga ganyan. Ayoko naman yung pagdaanan nyo yung mga ganyan kasi kawawa naman kayo, di ba? Naging na-in love lang kayo eh. Gusto nyo lang naman kasi magkaroon ng special someone. Kaya lang, ayoko naman yung mapili nyo at yung gagamitin lang kayo at paglalaro lang kayo. Kaya dapat laman nyo yung mga signs na yan para alam nyo na kung ano dapat yung gawin. Alright? So yun, gandang gabi DJ Ron. Puti, umabot ako. In love ako talaga sa boses mo. Wow naman. Thank you. Ayan. Ano yan? Gift yan ni God. Kaya pasalamat ako dyan. Lahat naman tayo may gift. Lahat. Hanapin mo yan. And kung meron ka pang hilingin mo lang sa kanya. Bibigay niya yan sa'yo. Pag talagang the best. I mean, He sees the best. Kumbaga, kung nakikita yung makakabuti sa atin. Kapag hindi niya makakabuti sa atin, hindi naman niya ibibigay sa atin kasi mapapasama lang tayo. Okay? So, mga ganyan na mga gift ay kailangan natin gamitin para sa ikalulugod to glorify si God. Para matuwa naman siya sa atin. Aba, natuwa siya sa atin kasi ginagamit natin yung gift na binigay sa atin. Ganon. So, hanapin niyo yung gift niyo at gamitin niyo yan para i-glorify siya. Alright? So, ito naman yung number 10. Mali pala eh. Pasensya na, tumatanda na ako. Okay, nakita naman sa aking buhok. Number 10 kanina ay kinukonta ka lang niya dahil may kailangan siya sa'yo. Okay? Number 11. Never kayo lumabas na magkasamang dalawa. Well, given. I mean, ano naman, kumbaga, maiintindihan naman ko. Kung ako, babae, maintindihan ko kung nasa lugar kayo like, I think sa Saudi or sa mga ganyang lugar, bawal ang mag-date. I mean, yung halimbawa, di mo naman asawa, bawal makipagsama ka sa babae. Di ba? Parang may nakapag-mention yan sa akin. So, bawal, although, ang ginagawa ay mga secret meet-ups. Pero, kapag wala naman kayo sa place na ganyan, at wala naman bawal, pero never siyang lumabas with you, kahit i-date ka man lang, nahihiya siya na makita ng mga taong nasa public na kasama mo siya.
And parang tingin niya sa'yo parang hindi worth taking out. Wala kang halaga na bakit ko naman to i-date? Nakukuha ko naman siya every night. Ouch. Di ba? Mga ganon. Kapag ganyan, hindi talaga siya ang the best na lalaki sa'yo. Kasi ang lalaking tunay na mamahal, proud dapat yan sa'yo, hindi ka tinatago. Okay? Hindi dapat niya nahihiya na kasama ka o ikaw ang kasintahan niya. Dapat nga ay ipangalanda ka niya, to the world, this is my girlfriend. I love her so much. Di ba? Ganun. Hindi naman yung OA. Di ba? What I mean, you know what I mean? Di ba? Hindi kanya talaga pinaparamdam sa iyo na ikaw ay kinakahiya niya o tinatago niya. Yan ang simple explanation dyan. So, kaya nga, hindi kayo makalabas-labas para mag-date man lang. Yan ang number 11. And number 12. Itong number 12 na to, patapos na tayo. May tinanggal kasi akong isa. So anyway, yan ang number 11. I-recap ko na muna bago tayo yung remaining signs na to. Yung mga kaka-join lang dito, maraming salamat. And pasensya na kung na-delay ako kanina. At i-recap ko yung first 10. Okay? Number 1 na ginagamit ka lang lalaki ay hindi siya makapag-commit sa'yo. Okay? He refuses to engage sa usapan na about commitment. Number 2, yung mga kaibigan mo, sinasabi niya, ay, wag ka na dyan. Hindi yan totoo sa'yo. Okay? Number 3, ang hindi kanya ini-introduce sa kanyang kaibigan at sa kanyang pamilya. Number 4 naman, nakadepende siya sa'yo sa pera. Okay? Nakadepende siya sa'yo sa pera. Alright? Number 5, lagi ka siyang humihingi sa'yo ng favor. Kahit ano man ang favor yan, lagi na lang ikaw ang pinapagawa. Number 6, wala siyang pakialam sa nararamdaman mo. Okay? Number 7, hindi siya expressive ng love niya sa'yo. Okay? Hindi man lang siya makapag, kahit na, ano ba yun? Hindi naman yung super touchy, like non-sexual touch, mga ganun. Siyempre like, hi, mga ganun. Never. Wala siyang mga expression na ganun. And, pero bihira kasi sa lalaki. Ang mga nag-express kasi ng love sa babae, bihira sa lalaki yung susulatan ka, gagawan ka ng card, mga ganun, mga sweet. Bihira kasi kami mga ganyan. Mahilig kasi ako magsulat. Okay? Nagsusulat ako. So, mahilig akong gumawa ng love letter. Kaya nga, nag-request ako sa inyo na padala niyo man ako ng sulat. Gusto ko kasi yung may nahahawakan at nababasa. Ano ko ang isa yan sa mga personalities ko. Okay? Gusto ko yung may naamoy na nakikita, may nahahawakan. Kaya pag may bagong libro, gusto ko ang bagong libro kasi, bango. Tapos mamaya, babasahin ko na. Tapos pagtapos ko na basa, na-display ko, nakikita ko, nahahawakan ko. Mga ganon. So, tsaka yung mga postcard, mga ganyan. Diba? Kakaiba. Nakuha ko yata yung ganyang ang gusto. Kasi yung ate ko noon, bata pa ako, nakita ko, para collect. Nagko-collect siya ng stamp, nagko-collect siya ng mga postcards, mga ganon-ganon. Tapos mamaya niya, nakita ko nasa box na minsan dinidisplay niya. Ang ganda, di ba? Tapos makita mo yung date, 19forgotten. Mga ganon. So, kahit na tumanda ka na, nakikita mo pa, ito yung pinadala sa akin ni ganyan. Diba? So, yun. If you have time, kung gusto nyo, gusto nyo magkaroon ng way to express your appreciation dito sa platform natin, sa Hugot Radio, you can do that by sending me anything. Hindi yung mahal. Ayoko yung mga gagastos pa kayo ng mahal-mahal. Anything like, halimbawa, naglalakad-lakad kayo somewhere, may nakita kayong isang kapirasong papel na galing dun sa place na yon, na dun lang mo talaga makikita. Mga ganon. Ang weird ba? Anyway, mga ganong bagay. Tapos mamaya yan, makita nyo naka-display na dito sa likod ko. Diba? Ganda kaya nun. Tapos may personal note pa kayo. Diba? Ang ganda. Parang mabuboost pa yung na mas ma-enjoy ko pa itong ginagawa ko sa iyo. Diba? Yun lang naman. Suggestion ko lang naman. So anyway, itong sign na to, hindi siya expressive. Na-connect ko lang yon kasi bihira sa lalaki yung expressive
pagdating sa mga sulat-sulat na ganyan. But bihira na nga, hindi pa niya magawang sabihin niya sa iyo na, "Uy, I love you." Oh, mga ganun, kahit sa words naman lang at kahit yung ginagawa niya sa iyo, hindi man niya magawa. Hindi na nga siya makasulat ng love letter eh. Hindi pa niya magawa yun. Napakasimple lang naman. Ganon. So yun, kapag ganun, hindi talaga siya sa iyo. Totoo. Alright? Yan ang number 7. And number 8, hindi siya consistent. Pabago-bago siya. Sala sa init, sala sa lamig. Okay, number 9, never siya mag-open up sa iyo. Napaka-secretive niya. Okay? At marami ka pang questions about him. Kaya ka nag-iisip pa, ano ba talaga to? Alright? And number 8, kinokonta ka lang niya kapag may gusto siya sa'yo. May kailangan siya sa'yo. Okay? Nakipag-interact lang sa'yo kasi wala na akong budget. Oh, kailangan itong ganito. Kailangan ko ng gagawa nito. Mga ganyan-ganyan. So, kinokonta ka lang kapag may kailangan siya. And number 11, eto na rin yung sinabi ko kanina. Hindi kayo makapaglabas-labas kahit mag-date man lang kasi parang nahihiya siyang makita kang kasama niya. Right? At parang iniisip niya, hindi ka worth taking out sa date. Ganon. Parang, wala lang. Parang gagastos pa ako sa iyo. Hindi naman kita love. Mga ganon. Ay, ang sakit, no? Pasensya na ha kung may mga nasasaktan dito. Ito lang naman ay gusto kong makamulat kayo ng mga mata nyo kapag kayo nasa situation na ganito. Kasi it's just a waste of time na makipagsama ka sa lalaking hindi naman talaga totoo sa iyo. Pero mamaya sasabihin ko sa yung pinaka-importante. Okay? Tapusin muna natin to. Number 12, meron ka nang narinig about this guy. Na this guy ay may reputation siya na siya ay talagang manluloko. Kasi nga, kung maramdaman nyo, mabalikan nyo yung mga kaibigan mo, sabi ko doon sa previous sign, sinasabihin ka na huwag ka na dyan. May mga kaibigan kasi na sinasabihin ka na huwag ka na dyan, pero di nila sinasabi yung totoong reason kasi ayaw niyang masaktan ka. At ayaw nilang magmukhang, ano bang term dyan? Nung sila yung sabihin mo, sinasabi mo lang yan kasi sinisiraan mo lang yung boyfriend ko. Ayaw nila yon. Kaya sinasabihan ka lang na huwag ka na dyan. Pero may alam sila. May narinig sila siguro na yung lalaking yan ay talagang noon pa man, wala pa kayong dalawa, ay talagang mahilig talaga siyang mambabae at gumamit ng mga babae. Okay? So, meron siyang reputation na ganyan. Kapag ganun, ibig sabihin, magagawa rin niya yun sa'yo. Unless, itong lalaking ito, sabi ko nga sa mga previous videos ko, kung ang lalaki ay talagang totoong nagmamahal at may totoong paniniwala kay God, hindi niya magagawa yan sa iyo. Kasi alam niya na pinagdasal ka na niya, di ba? Tapos binigay ni God, ikaw sa kanya, aalagaan niya yun kasi ikaw ay isang gift from above. Parang kanta, di ba? Parang kanta lang ni Jim Brickman na ikaw yung dinasal niya at ikaw ay dumating sa buhay niya. Kaya ayaw na niyang mawala ka sa buhay niya. Unless na ganyan talaga ang lalaki, inuuna si God sa buhay niya, hindi siya magiging ganito. Okay? Hindi siya magiging bad person kasi alam niya yung tama. So yan, number 12. And number 13, siyempre, kapag gano'n na yung ginagawa niya sa number 12 at gano'n na rin yung ginagawa niya sa iyo, yung mga nakaraan na signs na sinasabi ko, magagawa niya rin ito. Kapag wala ka at hindi ka nakatingin, I am sure he is seeing ibang babae. Hindi mo lang alam. Okay? Isang sign na ang lalaki ay napaka-selfish talaga at iniisip lang talaga niya ang sarili niya, yung lalaking hindi maging loyal talaga sa iyo. Okay? Yung nakikipaglandian pa siya sa iba. Makikita mo nasa Facebook, meron pa siyang mga heart. Tapos makita mo yung inbox niya, di sa iyo pinishare kasi baka makita mo. Yung mga tipong may video kasi ako about i-share mo ba talaga yung password mo sa boyfriend mo or girlfriend mo. May video ako niyan about that. Punta kayo ng YouTube, Hugot Radio. Kailangan ba talang i-share yung password o hindi? Panoorin niyo. Okay? Now, kung napag-usapan nyo
na mag-share. Although I do not really recommend. Hindi ako sang-ayon dyan. Bilang ako, okay? Hindi ako sang-ayon dyan. Hindi dahil sa nagloloko ako, hindi dahil sa may ginagawa ako masama. Alam ko ang sarili ko. Ayaw ko kasi meron naman tayong mga privacy sa buhay. Siya, ito mismo, babae, meron kayong privacy. Hindi naman kayo mag-asawa. Bakit kailangan mong ipangalandakan ng lahat ng mga bagay-bagay na personal na? Okay? And then, siguro, para sa akin lang ha, kung mag-asawa na kayo, then okay, go for it. Di ba? Share your password. Wala naman eh. Asawa na kayo eh. Di ba? And in fact, kapag nag-asawa na kayo, you're no longer two at you're already one. Isa na kayo. Pinag-isa na kayo. So, kailangan nyo talagang mag-combine sa lahat ng bagay sa buhay. Alright? So, pagdating naman sa hindi pa naman kayo mag-asawa, there's no use of sharing your password. You'll just create, parang away lagi. Kasi, kapag ganun kasi, uy, ba't di mo binibigay yung password ko? Password mo sa akin. Binigay ko na yung password ko sa iyo. Di ba? Tapos, ganun, yung tipong laging nag-i-insist na malaman niya yung ginagawa ng kapareha niya. Ang taong yan, yung huminging ganyan, hindi pa siya talaga buo. Napaka-immature pa niya sa relationship. Okay? Kung ganun ka, change that. Okay? Kung ganun ang kapareha mo, kailangan yung pag-usapan yan. So, kung meron kang boyfriend na immature, panoorin niyo yung video ko about paano mo pakisamahan ang boyfriend na immature o isip batang boyfriend. Nasa YouTube yan. Okay? So, yan nga. He's seeing other girls. Kasi di mo alam eh. Diba? Nagagawa niya yon. He's not invested kasi sa'yo, sa relationship niyo. Kaya ginagawa niya yan. Wala siyang ini-invest sa'yo. May gusto lang niya yung makukuha niya sa'yo. Kaya nga, selfish siya. Kaya nga, nakakakuha pa siya ng ibang babae sa buhay niya. Nasasabi ko yan kasi noon, sabi ko nga, in the past, hindi lang isa ang ginawang ko niyan. Sabay-sabay nga. Hindi nila alam na marami sila. Sama ako talaga. Okay, anyway, that was the old me. Okay, bago na ako. Binago na ako ni God. And I'm proud of that. At hindi ako nahihiyang i-share yan sa inyo kasi totoo yan. Totoo yan. And only God can change a man's heart. So, hindi ko kayang baguhin ang sarili ko. I have no capacity to change myself. Wala. Kasi kung di ko tinanggap si Lord sa life ko, isa pa akong manluloko ngayon. Baka nga, tingnan nyo ha. Ito nakikita ko. Baka nga kung hindi ako nagbago, sa dami-dami kayang babae nag-contact sa akin dito ngayon sa inbox ko. Every day, like mababa na ang 50 new messages. Di ba? Kung ako manluloko pa ngayon, baka times 10 pa yung ginawa ko kesa ng dati. But since I'm no longer the old me, and I'm proud to say that you are safe with me. Hindi ko kayo gagawa ng masama. Ako na yung kuya dito. Okay? So, although may mga mas matanda pa sa akin, it's alright. Walang problema yan. Kasi hindi naman sa edad ang point dito. Kumbaga, maturity sa ating sa loob, hindi yung edad natin. Kasi may edad na dyan, pero yung maturity ng isip medyo kulang pa sa mga experiences sa buhay. So kaya nandito yung platform na to para mahasa natin yung kailangan nating hasain sa ating buhay. Alright? So yun, nag-enjoy ba kayo sa mga nagsasabi ko dito? Okay, let me know naman dito sa comment section. So anyway, it is best. Alam mo ba, ang ninabasa ako, na napakaganda kaya sa pakiramdam na maging partner mo in life ang kaibigan mo. Kaya dapat nga talaga importante ang friendship muna before ligawan. Okay? Kapag nakita nyo na talagang nakilala mo na talaga yung taong to, then why not? Di ba? You can level up. Pwede kang paligaw sa kanya. But syempre, kailangan nyo pa rin pag-isipan mabuti. Okay? Alam niyo dapat yung mga limitations natin bilang magkasintahan lang. At lagi niyong tatandaan na ang lalaki, ang boyfriend, doesn't, ano bang term doon? He doesn't deserve to get the benefits ng asawang lalaki.
Huwag mong ibibigay sa boyfriend mo ang benepisyo ng isang lalaking asawa na ng babae. You know what I mean, di ba? Ang asawang lalaki, you can do whatever you want. You can have sex every night. We don't care. Marang ganon. Uy, sorry ha. I'm being, dito, straightforward. But we're all adults na dito eh. At that's the reason why I'm broadcasting this at night because marami ng tulog. Mga, di naman kailangan ng mapanood nito. But anyway, kailangan natin kasi maging mature na eh. Ang gusto ko maging straightforward pagdating dyan. Kasi sabi nga, kung gusto lang naman ng palaga na makasama na siya at di ba, para iwas pagkakasala na, edi magpakasal na kayo kung yun lang naman ang lagi niyong ginagawa, di ba? Para iiwas kasalanan na. Kasi the more na you commit mistakes and you're committing sins every day, every night of your life, pansinin niyo ang buhay niyo. Hindi maganda. Ang bigat, malungkot ka. Kasi you're not being obedient sa gusto ni Lord sa ating, yung design talaga sa atin. Lalo na sa mga babae. Kaya wag niyong pagbigyan yung lalaki. Meron nga akong alam doon na oh, DJ, kasi yung boyfriend ko kasi daw, sumasakit daw kasi yung, I don't know, sumasakit daw yung puson. Kasi kapag, what? Sabi ko, hindi yung totoo. Kalokohan ng boyfriend mong yan. Tapos kasi naawa naman ako DJ, baka magkasakit siya. Kasi masakit daw kapag hindi daw gumagawa ng ganun. Kalokohan. Parang sabi ko, kung kapatid ko yan, yung nagsasabi sa akin, tapos ganyan sasabihin ng boyfriend ng kapatid ko sa baka na bastard ko yung mukha. It's not true, ladies. Okay? Huwag kayong maniwala sa lalaking ganyan. Hindi yan totoo. Kasi yung sasabihin niya na gagamitin ka lang talaga niyan. Ha? Kaya ito pagkakatandaan nyo. Tandaan nyo, kapag ang lalaki, boyfriend pa lang, sex na kagad ang hinahanap sa'yo, tumakbo ka na, hindi yan totoo sa'yo. I'm being honest here. Okay? Sinasabi ko to sa'yo kasi ganyan ako before. Ganyan ako sa mga babae before na hindi ako totoo sa kanila. Yun lang talaga ang habol ko sa kanila. Okay? Kaya, pag ganyan, enough na. Alright? Enough na. Bitaw na. Well, sabihin natin, okay. Mahal niya ako. Mahal ko rin siya. Kaya sa paglaro, kami ay magkasama. Parang kanta lang. Okay, nagmamahalan kayo. Then, sige, pakasal na kayo. Diba? Pakasal na. Para tapos na. Kung gusto niyo ganyan, sige na, gawin niyo na yon. Pero kung yung lalaki, wala namang plano pakasalan ka, gusto lang laging gawin yung mga ginagawa ng mag-asawa, may lugi ka. Lugi ka. Kasi anytime na magbagong isip niyan, iwanan ka niyan. Makahanap niya ng iba. Ano ka na? Buo ka pa. Parang ganun. Although, kung ginawa niyo na yan, nangyari na yan, wala na tayong magagawa pa dyan. Ang magagawa mo na lang is magbago ka na. Okay? Tanggalin mo yung mga bagay na ginagawang ganyan kasi i-bless ka ni God kapag nagiging obedient ka sa Kanya. Dasal tayo ng dasal. Lord, sana ganito. Lord, tulungan mo ako. Lord, yung pamilya ko. Lord, yung trabaho ko. Wala akong pera, Lord. Di ba? Pero tapos, iniisip mo, hindi ka sinasagot niya. Di mo kaya naiisip. Di kaya hindi ka lang nagiging obedient sa Kanya. Hindi ka lang nagiging masunurin sa gusto niya. Kailangan muna natin i-assess ang sarili natin. Now, I'm telling you, this is not a joke. Napatunayan ko to. Nung panahon na naging obedient na ako at sinusunod ko talaga yung gusto niya, maraming nangyari sa aking pagbabago na napaka-blessed na masasabi ko na talaga ako. Kaya gusto ko itong i-share sa inyo. Gusto ko lang kasi mag-bless din kayo. Ayoko yung ako lang ang tumatamasa ng blessing. Napaka-selfish ko naman. Kaya sinishare ko sa inyo. Yun ang sikreto. If you want to be blessed, be obedient. Masunurin. Maging masunod ka. Hindi yung tama, gawin yung tama. At iwaksi yung mali. I'm being very spiritual dito. Pero hindi naman to galing sa akin eh. Okay? Hindi naman to para sa akin lang. Din ito sa inyo. Alright? And I do believe na ito yung talaga yung second chance na binigay sa akin para maging mag-testify. Yung testimony ko, may share ko sa inyo.
para malaman nyo na rin kung anong dapat gawin sa buhay nyo. Okay? Lahat tayo may kanya-kanyang dinadaanan. So, it's just a guide. Kung gusto nyo, kung sundin nyo, then good. Kung hindi naman, I'm not here to force it. Hindi ko ito fina-force sa inyo. Okay? Maybe someday, I just hope and pray na mag-sink in ito sa inyo. Okay? And hindi naman ito namamadali. Okay? But it will start with a prayer. Start with a prayer. Pray. Na, Lord, I'm sorry. First, you have to repent. Pag, sorry Lord, yung mga ginawa ko before, marami akong niloko, maraming umiyak sa akin. Mga ganun. Ayun. Sobrang iyak ko nun. Yung mga time na yon na akala ko mamamatay na ako. Although, I was telling myself na sabi ko, kaya ko na mamamatay. I'm ready to die. But imagine, nasasabi ko yun na I was ready to die. Pero di ko iniisip na ang sama-sama ko pala. Tapos, yeah, I could die, but saan ako pupunta when I die? Di ba? Hindi ko yun naisip. But thank God na may pinadala siyang mga tao na tumulong sa akin para ma-realize ko yung mga bagay na ginagawa ko before. Hanggat although dumating nga sa point, talagang binigyan ako ng challenges and test. Kung malampasan ko yun nga, yung tipong muntik na akong bawian. At thank God, nabigyan niya ako ng chance na ma-realize ko yung mga mali ko at ginawa ko yung dapat kong gawin. Then, binigyan niya ako ng chance na mabuhay ulit. Then I sabi ko, Lord, just take me to where you want me to be. Saan mo ako gusto dalhin mo na ako doon. Just give me another chance to live again. Kasi alam kong kung may papagawa ka pa sa akin, then gawin ko yun. Depende kung ano yung gusto mong pagawa sa akin. Wala akong idea about that. Kung ano man yun. As in, ginihingi ko lang. Just ask. At i-lead ka naman niya. I-lead ka ni God kung saan niya talaga gusto. Hindi ka niya dadalhin sa isang lugar na mapapasama ka. So just entrust your life sa Kanya. At yung the best talaga ang mangyari sa iyo. Then, sabi ko nga in the past, yung mga hindi pa nakakapanood nun, after 3 years, nagkaroon tayo ng ganitong platform. Hugot Radio ay pinanganak. At doon ko na-realize na, ito pala yung second chance. Ito pala yung purpose. Ito pala yung dapat kong gawin na pinapagawa niya to guide. To be, parang model na rin. Pero I don't like you seeing me na parang ako yung the best. Ako yung pinakamalinis. Ako yung pinaka matalino, pinaka lahat-lahat. No, hindi. Pare-pares lang naman tayo. Nauna lang naman ako na makapunta doon sa daanan na yon at ma-realize at matuto. So lahat naman tayo dadaan dyan. Una-unahan lang. Ngayon, nauna ako, alam ko yung daan, kaya ibinibigay ko sa inyo yung tamang way, yung direction, parang mapa lang, di ba? Para hindi na kayo mawala. That's the secret of a happy life. Okay? Number 1, to receive Him sa buhay mo. Kapag nagawa mo yan, makita mo ang pagbabago sa buhay mo, masisiyahan ka, and be also a witness para sa ibang tao, sa pamilya mo, sa kaibigan mo, na since na-receive mo na si Christ sa buhay mo, oh, wow, ang sarap ng buhay. Hindi mo na masyadong iniisip na, Lord, kailangan ko na ng boyfriend. Tanda ko na. Hindi na. Kumbaga, magiging kumpleto ka na sa Kanya kasi God will complete you. No man can complete us. Nobody can complete us. Nobody is designed to complete someone else. Diba? Only God can complete us. Okay? You start from that. Pag na-feel mo yan, yung complete na sa Kanya, I'm telling you, sobra. Ang gaan ng buhay. Kahit alam mo may problema ka, nahihirapan ka sa trabaho mo, may sakit ang mga magulang mo, may pinagpag-aaral ka, pero alam mo, gumagaan siya eh. Kasi alam mo may kinakapitan kang very strong. Ganun yon. Kapag ganyan ang buhay mo na, okay lang kahit anong dumating sa dagok. Question pa kayo about that. You can just PM me and I'll share you more about that. And sa future videos natin, paunti-unti, i-share ko yan sa inyo. I just hope na i-allow niyo ako na mag-share ng mga ganyan. And i-incorporate ko yan dito sa mga sa mga kailangan niyong malaman na mga tips na gusto yung maintindihan about relationship. Para naman sabay-sabay tayong umusad. Ayoko yung may naiiwan.
Okay? Diba? Wala na ako dito sa mundo tapos naiwan pa kayo doon. Nandun pa kayo sa darkness. Pangit. Diba? Hindi ako magiging masaya niyan para sa inyo. Gusto ko yung yung purpose ko ma-fulfill ko kahit mawala man ako dito. At least meron tayong natulungan. Meron tayong na-guide. And kayong mga maiiwan, kayo naman ang magiging guide sa mga kapwa natin na maiwan nyo. Mga ganun, yung mga kasama nyo. Start with your family, anak nyo, kaibigan nyo. Doon lang. Hindi na kailangan pang pumunta ka kung saan-saan. Start kung sino yung kasama mo ngayon. Kung na-feel mo na yung changes sa buhay mo, then go. Go. Walang dapat sayangin na buhay. Na oras. Kasi di mo alam kung hanggang kailan lang tayo dito. Alright? So, yun ang mga signs. Okay na ba tayo? Yeah, I think so. Yeah. Yun ang mga signs natin na ginagamit ka lang ng lalaki. Then, sa mga susunod nating topic, sabi ko nga, reasons why it's not a good idea na makipag-engage ka kagad sexually sa ka-boyfriend mo. At mga ways para masabi mo na ang lalaki ay nagsasabi ng totoo sa'yo. Mga signs na ang lalaki ay ginagawa ka lang option. Mga ganon. Ang dami pa dito. Okay? Signs na kailangan mo nang i-let go bago to. Although may mga lumang videos na rin ako dyan na maganda, punta lang kayo ng YouTube. And mga signs sa mga long distance relationships din. Okay, dapat pala hindi ka na ka-shades. He. Oo, para makita mo, hindi ka yung nakapiring yung mga mata mo. Okay? Itong Hugot Radio, ang purpose nito at ang mission nito ay tanggalin ang mga blindfold natin sa ating mga mata para makita natin ang truth and the light. Okay? Angelica Aray. Oh, bakit? Naano ka? Untog ka? Angelica. Okay, anyway, Aray. Aray ngayon. Pero smile na yan bukas kasi alam mo na yung totoo. Si Falhan ang balang, buhay nangyari sa akin, DJ. Karma lang darating sa kanya. Yun na nga. Speaking of that, nangyari na yan sa akin. Bumalik sa akin yung mga ginawa kong kalokohan, pambira. At malala, sobrang lala yung bumalik sa akin. Maybe someday. Not tonight. Not today. Okay? I-share ko sa inyo yung talagang pinag-isipan ko pa. Maybe someday. Okay, so anyway, at least you know na ganun talaga ang nangyari sa akin. Masabi ko na bumabalik talaga yan to teach us a lesson. Okay, from Saudi DJ Karma, okay, lalaking ganyan. Okay, pareho po kami ng boyfriend ko na nandito sa Riyadh at pag uwi po namin next year, he will introduce me to his mother. Naks naman! Nakaw! In love. Sige, nakakatawa naman. Okay, and si Miriam. Wow, taga Pulangi ka, DJ Ron. Ompo, taga Iditabi ako sa atong lugar, it is sa Pulangi. That's our dialect, okay? And Miriam Baratilia, saan ka dito sa Pulangi? Kita naman tayo pag uwi mo. Why not? Bawat dollar ko mahalaga. Totoo yan. Ang pinaghirapan natin, kailangan talagang huwag yung hindi tayo masyadong magastos, okay? May kailangan lang natin na gamitin yan sa mga mahalagang bagay. Kasi kung hihingiin lang naman ng isang tao na hindi naman talaga totoo sa'yo, abay wag na. Di ba? May anak kang nangangailangan ng perang yan. Sabi ni Annalie, boyfriend niya, wala siyang mapapala. Kasi mas importante yung anak niya kaysa sa boyfriend niya. Oo naman. I do. Agree ako dyan. Si Franza nandito. In my own idea, unang maging successful yan. Dahil innocent ang partner niya, para I do believe na after ng karma sa mga ganyang tao, they win and sa panluloko sa kapwa. But they didn't know the real fact is in, babalik sa kanya ng triple pa. Karma. Ang tawag dyan. Hanggang sa mawaglit ang mundo. Okay. Actually, the word karma is not a biblical word or ano. Ang ginagamit lang natin yan kasi ang karma kasi it's a Hindu teaching yan.
Ang pagkakaintindi ko sa ganyan ay, although sa atin, ginagamit yan, tipong pag gumawa ka ng masama, babalik yan sa'yo. Okay? Yan ang popular meaning ng karma dito sa atin. Pero ang teaching kasi yan ay parang sa Hinduism yan and Buddhism na parang gano'n na nga. Yung action ng tao sa nakaraan ay mangyayari din sa future. So, karma. But hindi naman siya teaching ng Christianity. Okay, although may logic naman, I do believe na nangyayari lang naman yung mga ganon kasi we're being disciplined. Kailangan natin talagang matutunan yung mali natin at mabago natin yung pagkakamali natin. Kaya nadadama natin yung mga pagkakamali natin nagawa before. So, pinaparamdam sa atin. Parang ganon. And ako si Netski, ako mahilig sa spicy pero di ako Bicolana. Batanggenya. Uy, ganda kaya sa Batangas. Napunta ako minsan sa Batangas, matagal na, mga year 2006 pa. Kasi pumunta kami sa isang beach doon at doon kami nag-outing. Ayun, Batangas. Kamusta ka, Batanggenya? Anong specialty sa Batangas? Okay, share mo naman. Julski, may kilala ko, Lodi. Send to many yung mga messages. Totoo yan. May lalaki talang ganon. Kaya huwag masyadong magpapaniwala sa mga sweet words, ha? Kasi di mo alam, lahat ng messages niya halos nasa inbox ng mga babae. Okay? Send to all. Ganon pala yun? Opo, ganon po yun. You, Ira. Okay? Annalie, totoo palang sinasabing boyfriend ko, Lodi. Lagi kong narinig ang mahal na mahal. Hihi. Ako yung di masyadong kasi na Lodi. Medyo di ko pa feel yung love ko sa kanya. Love ko siya kasi nga di pa kami nag-meet up. May reason ka naman na wag mo talagang ihulog lahat-lahat ng sarili mo. Hindi pa naman kayo nakikita. So, alalay lang kumbaga. So, yun nga, kapag kay na hindi pa niya dapat gawin. Padala ka naman ng what are you wearing tonight? What's the color of your... Naligo ka na. Uy, selfie ka nga. Ito naman, selfie lang. Sige na. Yun lang. Madali naman na siguro dyan sa inyo. Mga ganon. Ay, nako. Huwag ka dyan. Hindi yan totoo sa'yo. Okay, natawa sa'yo si Julski, si Yasat. Mga ganyan mga request ng lalaki. Ay. Ito pang nakakatakot dyan. Kapag hindi kayo naging kayo at nagkagulo kayo, may mga balita kaya dito sa TV na nagkasuhan yung dalawa kasi yung mga pictures niya na pinadala niya before nung sila pa ay okay pa, nag-chummy-chummy, mga sweet-sweet pa sila, LDR, mga ganyan. Aba? Di ba? Nag-leak. Ano nangyari? Sinong napahiya doon? Di ba? Yung babae. Kaya ayoko mangyari yan sa inyo. Kaya kapag ganun, wag. Although kung sabi natin hindi naman siya yung nagpa-leak. Kasi hindi naman talaga siya yung nagpalabas ng picture na yon. Paano? Nasira yung phone niya. Pinaayos niya. Yung mekaniko, yung technician, browse sa cellphone niya. Tapos nakita yung picture mo na nakakabuka ka kung ano. Tapos yun na ang nag-explore at yun na ang nag-leak ng picture mo. Wala na. Once na ang isang picture ay makalik na sa internet, kahit anong gawin mong pag-iyak dyan, kahit gawin mong dyan, wala nang mangyari. Kasi lahat niyan ay duplicate yan sa internet. Ang bilis kaya. Parang tipong copy-paste. Okay, highlight ko to. Right-click. Copy. Paste. Ayun na. May another copy na. Sorry. Kaya mag-ingat kayo. Okay? Kung mga ganyan-ganyan mga request na yan, pambira. Gawin niyo yan kapag kayo ay kasal na. Di ba? Live pa. Ganun. Kayong dalawa lang. Huwag ng iba. So, okay? Okay, sige. Si Annalie, may mahal na mahal ako, narinig ko, Lodi. Ako, Lodi, lagi kong nasermon na gusto ko siya matuto siya ng mag-ipon siya. Okay. So, pinagsasabihan mo yung boyfriend mo. Tama nga naman. Kaya yung mga ladies, matuto kayong
mag-ipon. Okay? And turuan nyo rin yung mga kasintahan nyo. Kasi yung lalaki, kailangan dapat may ipon kasi siya ang provider, di ba? Hindi yung siya yung dapat, ikaw yung nagpo-provide sa kanya. Ikaw yung, although may mga ano naman ngayon, yung mga sinasabing house bond, may mga ganyan talaga. Pero hindi naman yung lahat na lang. Kasi yung may contribution man yung lalaki, siya yung nag-aalaga sa bahay, sa mga anak, nag-aayos, naghahatid ng eskwela, okay naman yon. Pero yung wala na nga siya ginagawa, tapos pati pera pa naman pang sigarilyo niya, pang inom niya, ay sa'yo pahingiin. Nako, huwag ka na yan. And in fact, kapag ang lalaki na ay may bisyo na, sakit ng ulo yan. Sorry guys. Sorry. Um, yeah, sorry na lang. Kasi I'm just being honest here. Kasi nakikita naman natin, di ba? Nakikita naman natin sa kapitbahay natin, sa mga kaibigan natin, na kung ano ang nangyayari sa taong ganon. Okay? Hindi ko sinasabing na ako'y sobrang linis, ha? No. Noon, although di ako pala inom, hindi ako uminom. Uminom din, patikim-tikim, pero noon yun. Pero hindi talaga ako lasinggero. I don't even smoke. Bata pa ako, siguro nung high school, nakalasa ako ng sigarilyo. Ang problema kasi, nung nag-try ako noon, sumakit yung lalamunan ko. Sabi ko naman, I have to take good care of my voice kasi ito na nga yung, ever since naman, ito yung talagang inaalagaan ko kasi yun ang first job ko. When I was 21, nasa radio na ako. Ngayon, kung wala na akong boses, ano pa yung susweldohin ko noon? Di ba? So yun, kaya hindi ako na sa ganyang bisyo talaga. Ngayon, ako naman, sinasabi ko, as much as possible, kayong mga babae, learn to choose the best guy for you. I'm not saying na yung mga lalaking umiinom at mga sigarilyo ay ang sasamang tao. Hindi naman. May mga chances pa naman para baguhin yan, tanggalin yung mga vices sa buhay. Pero it's still best. Kung ako babae, it's my ang karapatan, it's my right, di ba? Na pumili naman yung lalaking hindi ganun. Di ba? Para sa akin yun. Kayo, depende kayo sa inyo. Gusto nyo yung umuwi siya laging lasing paggabi at mag-asawa na kayo, tapos mag-away-away kayo at bubudyakin ka, tapos sasaktan ka. Yeah, sige na, go ahead. I'm not here to force you not to do it, di ba? Pero I'm still hoping and praying na you learn to choose the best for you. Ngayon. Kasi mas masaya kaya ang buhay ngayon. Kaya nga, ladies, unahin yung lalaki na inuuna si God, hindi ikaw. Kapag ikaw ang inuuna sa buhay niya, tapos nakakalimot na siya kay God, hindi yan totoong love. At hindi yan marunong magbigay ng true love. Kasi hanggat sa walang God sa buhay natin, hindi tayo nakaka-receive ng true love. Hindi natin na-experience ang true love. Kaya hindi natin alam kung paano ibigay ang true love sa kapwa natin tao. Yun ang principle dyan. Okay, Romney Cosa, good morning boss. Hi friend, kamusta ka? Kaibigan, nasan ka ngayon? Maraming salamat sa pag-join dito. At konti na lang dito and para mabasa ko lang. One stuff. Hello Kuya Ron. Marahay na banggi. Magandang gabi daw. Sayang di ako nakahabol. Di daw siya nakahabol. Ayos lang yan. Okay, you can just watch the replay. Saan ka digdi sa Bicol? Saan ka naka-star? Star. Ang ibig sabihin doon, saan ka nakatira? Okay? Dito ka ba sa town namin or somewhere in Bicol? Share mo naman. Milestone, hi, good evening everyone watching from Kuwait right now. Sa mga taga Kuwait, tama ba ang pag-pronounce yan? Kuwait. Kamusta kayo? Anong oras na yun sa inyo? Tingnan ko nga. Alas 8 o 18 ng gabi dyan sa lugar nyo yan. Ako si Natsuki. Natsuki, okay lang basta naririnig ang boses mo. Wow naman. Falan Ambalang. Hi, natamaan ako, DJ, sa sinabi mo. Okay lang yon. At least, di ba? Ang natamaan ka nga, may natutunan naman tayo. Okay? Humihilom naman ang bukol. Okay? Rose, DJ Ron, may PM po ako sa iyo sa page nyo. Thanks. Sige, mahanap natin yung Rose. And let's see kasi madami po talaga kayo. Pero I'm trying my best to sagutin naman yung mga messages. Aiza, good evening, DJ. Aloha. Aloha. Nasa Hawaii ka, no? Sabi na. Aloha from Maui, Hawaii. God bless, Kuya, and more power. Mahalo. Wow. Ang ganda kaya dyan sa Hawaii. Nakikita ko lang yan sa pelikula. Okay. Kamusta na dyan sa Hawaii? Buti naman, At nagkabati na yung North and South Korea. Kasi kung hindi sila nagkabati, ang alam ko,
Isa yata sa mga target ng North Korea ang Hawaii. Pati yung pero thank God, talagang anong lahat na nangyayari sa mundo ay may control si God dyan. Okay? Kaya huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot, huwag kayong mag-worry. Kung ano may mga nakikita niyong mga kaguluhan sa mundo, it is happening kasi may rason yan. Okay? Ang hindi mo problema or hindi mo dapat problemahin ang mga bagay na yan. Problemahin mo ang dapat mong gawin sa buhay mo para mabago ka. At kasi yung control mo lang ha. First yourself. You are in control. Control mo to change yourself, your ways, para maging mabuti ka sa eyes ni God. And once you die, you know where to go. Okay? Alam mo, I'm always repeating this lagi-lagi kasi totoong mangyayari yan. Okay? Anytime, we don't know when. Kung kailan tayo mababawian. Okay? Hi, nako po, Wafunog. Malaking tama mo na mga manlulokong lalaki dapat isamuray ang ulo sa taas at baba. Naku, wag naman. Taas at baba pa naman. Samurai. Naku, mga taga-Japan, ano? Ay, nako, grabe. Okay, anyway, yun nga, speaking of, learn how to forgive na lang. Speaking of forgiveness, kung gusto yung matutunan at makapanood kayo ng isang video ko about forgiving or forgiveness, punta lang kayo sa YouTube. Hanapin niyo yung video ko about bakit kailangan magpatawad, something like that. DJ Ron, musta po? At last night, narinig ko naman ang boss mo. Ay, wow naman. Thank you so much, Lori. Si Romnick, boss, wag mo naman i-booking lahat. Patay tayo dyan, Romnick. Okay, alam mo yun ba? Marami talagang nagagalit sa akin, mga lalaki. Inina ko na lang, pinablock ko na lang yung mga medyo harsh. And may mga nagbabanta pa nga. Wala akong magawa eh. Yun ang totoo eh. So, nagagalit sa akin kasi alam nila na hindi na sila makapagloko. Ito pa naman na videos ko, sinishare ko sa mga Facebook pages na sa OFWs. Ang dadaming tao doon, sa mga 10,000 people lang nasa loob na members. Ay may mga lalaki doon ang babae. Tapos may mga lalaki doon na mga naghahanap ng mga kadate nila. Tapos mga ganoon and vice versa. Yung mga nagagalit sa akin, yung mga lalaki. Ay, well, sorry guys. Wala naman. I'm just being true. Hindi naman ako galit sa inyo. I'm not here para siraan ko kayo. Okay? I think na ginagawa ko lang talaga yung what's best for all of us. Hindi lang para sa sarili ko. I'm not doing this for myself. Wala naman. Kung sabi nga ni Duterte, if you still need me, then I'll stay. Then just let me know if no longer want my service, I can step down. Parang ganon. Kung sa tingin nyo ay wala kayo nakukuha dito sa pagtatadak ko dito, just tell me. Okay? I can stop talking. Francia, wala sa edad ang panloloko, nasa ugali tabi yan. Oy, totoo yan. May mga matanda na nga, hindi wala pang natutunan, manloloko pa rin. Wala sa edad. Okay? And I've seen there po, pero until now, iniisip ko if I was used or he loved me. I-compare mo yung mga signs na nabanggit natin para masabi mo kung ano ba talaga siya before sa'yo. Okay? Isa? Adreline, hi DJ, kamusta ka rin? Si Annalise, sabi nga niya, alam ko, Lodi, pinagdaanan mo ka kasi. Okay, yeah. Pinagdaanan ko at ginawa ko. Nako, sama ko talaga. Okay, anyway, I feel you and I know you, Lodi, kahit dito lang kita nakita. Uy, maraming salamat sa inyo ha na pinagkakatiwalaan niyo ako. And natutuwa ako na nandito kayo lagi. Sobra. Super thanks. Thankful ako sa boyfriend ko now, Lodi. Di siya aggressive sa mga gawain para sa mag-asawa. Ay, very good yon. Kakaiba. Ayan. Always pray for your kasintahan. Teka lang, saan ko ba hinahanap? Wait lang ha. Meron akong message. Yung mga dapat mong gawin sa boyfriend mo, saka na yun. I-share ko rin sa inyo. Okay? Mga never mo dapat gawin sa boyfriend mo. Ganon. Alright, Adreline, late ako DJ. Okay lang yan. Manood ka po ng replay.
Okay. Okay ang payo mo. Kaya tama naman ang kasabihan, learn from our mistakes. Correct. Lahat tayo nagkakasala. Lahat tayo makasalanan. Wala ditong walang kasalanan. Kaya nandito tayo para matuto tayo sa ating mga pagkakasala. Di ba? Sabi nga ni Pastor, we're not living here to be sinless. Yung tipong walang kasalanan. We live to sin less. Ibig sabihin, magkasala ng paunti-unti na hanggat sa mawala na. Okay? Mabawasan ang pagkakasala. We're not sinless. May times na ang gusto mo na magbago. May mga times talaga na may mga temptation tayo na dumarating sa buhay. But, huwag kang mabahala kasi ang temptation na yan, hindi naman yan ibibigay sa iyo na hindi mo kaya. Okay? So, ibibigay yan sa iyo kasi alam ni God na kaya mo siyang labanan. Okay? And do not, resist yung temptation na yan na hindi mo kasama si God. Kasi, ang pinaka-purpose kasi ni God ay matulungan ka talagang sa buhay mo. Now, sabi dito, to resist the devil. Alam ko kasi si devil, siya talagang gumagawa ng mga bagay para magkasala tayo. Ang sabi dito sa James 4 verse 7, submit yourselves then to God. Resist the devil and he will flee from you. Ngayon, if you resist the devil without first submitting yourself to the Lord, hindi mo kaya yan. As in, I'm telling you, hindi mo kaya yan. Okay? But if you first submit yourself kay God, second step, then you can resist the devil. And the devil will flee from you. Lilipad siya. Aalis na sa sayo. Okay? Kasi hindi niya kaya. Because first, you have God with you. Yon ang sikreto dyan. Okay? So tatandaan niya, huwag mag-resist sa temptation na hindi muna isubmit ang sarili mo kay God. Okay. So, nasabi ko yan kasi before, I always try to resist the temptation pero di ko nakakayanan. Kasi, especially nung kabataan ko, nasa radio pa ako at hindi pa ako ganito katanda. Yung sinasabi yung palay na daw lumalapit sa manok. Ay nako, totoo yan. And yung temptation yon. And since wala naman akong God nung panahon na yon, although I was trying to resist, but talaga nakayanan. Nagawa ko pa rin. But alam mo ba, nung nangyari na yon, yung nag-submit na ako ng sarili ko, tinanggap ko na si Lord sa buhay ko, resisting the devil is just a piece of cake. Kasi alam mo naman na pinapalakas ka ni God. Okay? And lagi mo siyang kasama kasi kasama mo sa dasal mo every day. Sabi ko nga, always pray every day when you wake up and before you go to bed. Alright. So yun. Sabi nga na wag daw i-booking lahat. Hindi ko naman. Hindi ko naman siya binubooking lahat. Kailangan ko lang talaga maging totoo sa inyong lahat. Okay? And yes, amen. God is good all the time. Sabi ni Annalie. Huwag kang magsalita ng ganon, DJ Ron. Bakit naman? Nahuli ako sa live mo, DJ Ron. Okay, sige. Okay lang po yan. Thank you so much. And Marites, Dupan, Edma, DJ, sana next time, pag-usapan naman ng paano mo malalaman ang mahal mo, kung mahal mo pa ex or mahal ka pa ng ex mo. Yan, sige, maganda yan. Sige. Because ng pamangkin ko, kasama ko dito sa Riyadh. Paano mo malaman kung mahal ka pa ng ex mo? Okay, bigyan ko kayo ng based from experiences ko. When I got sick, wala na kami ng ex ko, first girlfriend ko. Very, tagal na. Siguro matagal na kaming wala. Like, wait lang. Kwentahin ko lang. Kailan ba kami nang kawalaan? Sige, wait lang. Siguro mga 7 years na ba? Or more. 7 to 8 years na kaming hindi magkausap or wala na kaming communication. Then, nung nagkasakit ako, na-feel ko talaga yung love pa rin niya ako. Kasi, sabi niya, hindi naman siguro total love na love na love. Nandun pa rin yung care. Kasi sabi niya sa akin, wake up. Sabi niya, gumising ka, huwag kayong tulog ng tulog. Na-appreciate ko yun, sobra. Parang, na-appreciate ko yung yung sinabi niya sa akin na
Kailangan kong lumaban, kailangan kong mabuhay, kailangan kong magpalakas. So, yun. Masabi kong meron pa rin siyang care. Pero kung love, siguro hindi naman yun na talagang love na tipong gusto niya akong maging asawa. Hindi. Yung nandun pa rin yung care. Hindi yan mawawala. Okay? So, isa yon, isa lang yon. And marami pa naman sigurong iba. I think, sige, may nakita akong ganyan dito sa binabasa ko. Sige, share ko lang sa inyo. Don't worry. Next time, Marites, thank you for sa suggestion mo. Annalie, naku Lodi, bawal nga pero liberated din ang Saudi na yan. Ganun ba? Mautak ata ang mga Pilipina. Oo nga, totoo. May alam akong ganyang kwento. Kahit bawal sa Saudi, nakakagawa pa rin ng mga miracles. And Annalie, pero sa totoo lang, Lodi, mahirap mag-I love you kung di mo feel. Oo naman. Diba? Sabi nga, don't say the words. Don't say you love me, you don't even know me. If you really want me, then give me some time. Diba? Kanta yan. Don't go there, baby, not before I'm ready. Don't say your heart's in a hurry. It's like, we're gonna get married. Give me some time. Ganun. Don't say the words if you don't mean it. Kaya, huwag mong paglaruan ang puso ng isang tao. Kapag hindi mo gusto, huwag kang magpakitang motibo na gusto mo siya kasi baka ma-misinterpret ka. Okay? And kung talang wala naman talaga, don't give false hope sa tao. Para hindi naman siya masaktan. It's better to be honest sa tao than comforting him with your lies. Do not comfort the person with your lies. Kasi hindi pong ayaw mo siyang masaktan, pero nagsisinungaling ka naman sa kanya kasi ayaw mo siyang masaktan. Which is wrong, di ba? Mas masakit yun kasi kapag once na nalaman na niya na nagsisinungaling ka pala, mas masakit yun in the end. So, mas maganda, sa una pa lang, naging totoo ka na sa kanya. Kung talagang wala, then wala. Stop, di ba? Be honest. I love making love notes with my own idea. Shuri Wafono, kapag sinipag ako, share ko sa iyo my own originality letter. Ay, wow naman. Okay, ulitin ko lang yung mga mahilig sulat-sulat dito. Padala nyo naman ako, then i-display natin dito sa likod para lagi nakikita. Di ba? Sa mga notes, mga appreciation notes, ganyan. Thankful lang ako, sabi ni Annalise sa boyfriend ko kasi kaiba siya sa past relationship niya. Wow. Congratulations sa iyo, Annalie. Buti naman at nagkaroon ka ng ganun. Yung mas better doon sa previous boyfriend mo. That's right, Lodi. Kung may Diyos ang lalaki, di siya makakagawa ng mali. Totoo yan. Lahat naman tayo. Hindi lang yung lalaki. Okay? And tama, DJ. Kasi alam mo, kapag meron tayong si God sa buhay natin, mahihiya tayo magkamali. Kasi alam natin na si God pinatawad na tayo sa pagkakamali natin and He died for our sins. And tapos tayo gumagawa pa ng mali, parang mahihiya na tayo. So magkakaroon tayo ng hiya kapag ganun. By the way, yan ang basa ko sa pagkatao mo, Lodi. Nag-change ka ng life. Thank you so much. Okay, si Adeline Domingo. Sana DJ yung kakilala ko magbago na rin. Uy, speaking of, if you want the person to change, first you need to pray for that person. Although the person halimbawa, ayaw niya magbago, wala siyang defense sa'yo kung ipagdasal mo siya. Magiging defenseless siya sa prayer mo kasi hindi ikaw ang magbabago sa kanya, kundi si God. God will change him. So, ang gagawin mo lang ay ipagdasal mo siya para si God naman ang bahala na sa taong yon. And once na si God na ang bahala, nako, totoong may mangyayaring bago dyan sa taong yan. Okay? And Liklikan. Tama ba ang pag-pronounce ng pangalan mo? Baka minamurder ko. Jonaline. Okay, salamat sa mga advice mo. Now I know. You're welcome. Maraming salamat din at nandito kayo. You're staying with me. Totoo yan, Francia. Lagi tayong may choices. Okay? At si God, in fact, binigyan tayo ng free will to choose. Okay? Kasi kung hindi tayo binigyan ni God ng free will, di ba, masyadong strict siya, di ba? In the first place, kung wala tayong free will, di tayo bibigyan ng choices. Back in sa mga early stories sa Bible kay Adam and Eve, di ba? Sabi ni God, you are free to eat
No, parang free kang, lahat nandito na nakaprovide sa'yo. Except, okay, don't touch this. Ay, yung tree. Yung tree na bawal nilang kainan o kainin. Yung fruit nun. And yung knowledge. Okay? Kasi binigyan tayo ng choices. Ang ibig sabihin nun, hindi tayo parang robot na do this, do this, don't do this, mga ganyan. Binigyan tayo ng choices kasi alam ni God na you are, parang meron kang talagang, ganun siya ka, loving eh. Hindi siya yung God na very controlling. Kaya, tama nga yung sinabi ni Francia, may choice tayo. So kapag ang isang tao na, nagawa ko to kasi wala akong choice, kaya kita naloko, kalokohan yun. Di ba? May choices siyang nangyari before that. It's either lokohin ka or hindi. Choices yon. Jocelyn, sana lahat ng mga lalaking maloloko magbago na. I amen to that. Pagdasal natin. Okay? And Annalie Itawco Roloma, yes, follow God. Okay? Kaya pala, Lodi, unang video mo, Lodi, nabasa na kita, nag-born again ka na sa buhay mo. Well, yeah. Speaking of born again, by the way, ladies and gentlemen, it's not a religion, okay? Na the meaning of being born again kasi is lahat tayo, okay? We need to be born again. Ang ibig sabihin niyan ay kailangan mong ipanganak muli. Hindi ibig sabihin yung ibabalik ka sa sinapupunan ng nanay mo. No. Okay? Kasi sabi kasi ni Christ, ang kailangan nating pagdaanan yon. Okay? Hanapin ko lang yung specific word dito. Jesus answered, sabi dito, truly, truly, I say to you, unless one is born of water and spirit, he cannot enter the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the spirit is spirit. Okay. So, sabi dito, you must be born again. Okay. So, ang ibig sabihin dito, kailangan mo talagang ipanganak muli. Ibig sabihin, mabago ka. Okay? And alam natin na makasalanan tayo. Okay? Born of the Spirit. Okay? So, it is with everyone who is born of the Spirit. Kailangan natin mag-undergo sa process na yan. Kasi kung hindi tayo makakapasok sa kingdom of heaven. Sino bang ayaw nun? Diba? Ikaw, do you think magugustuhan mo na once you die, hindi ka makakapasok sa kingdom of heaven? If you are a believer, you should and you must believe this. Kasi hindi naman ito galing sa akin. Galing ito mismo sa nakasulat. It's in John 3 verses 1 to 21. Basahin nyo na lang. Okay? And although it's hard and nakaka-boring, I know, we're tao tayo and hindi naman nasanay ang tao na magbasa. But I still insist and suggest, of course, suggestion na if you really want to learn more about the one that you are, parang fina-follow mo siya eh. Mas maganda, mas maigi na mas makilala mo siya. Bakit mo siya susundin? Diba? Kailangan mo maintindihan kung bakit at kung sino siya. So, to know the person or to know the God that we are following, kailangan natin siyang makilala. So, paano? Kailangan natin magbasa about Him. So, I suggest you open your Bible and start with the Book of John. Ang Book of John kasi, ang ganda nun. Kasi very ang ganda doon, yung life ni Jesus Christ ay mas maintindihan mo. Hindi yung makwentuhan ka lang. Mas maganda yung ma-experience mo sa sarili mo. Talagang yung experience mo very direct. You are reading it and you're feeling it. And ask the Holy Spirit na i-guide ka. Kasi sa totoo, kapag nagbukas ka ng Bible, aantukin ka. Alam mo kung bakit? Kasi nandiyan si Taning, mga ganon. Aantukin ka talaga. Testingin nyo. Pero kapag ang gawin mo, mag-pray ka muna before reading it and you ask the Holy Spirit to guide you, ipaintindi sa'yo, maa-appreciate mo. Ganito pala. Kasi yun. Okay? Ayan. Paunti-unti. Huwag mo naman biglain kasi baka hindi mo naman makaya. Mawalan ka na ng gana. So, yun nga. Ang pinaka, bottom line is, you pray. Pray. Ask God to guide you. To give you the patience. Siyempre, sobrang mahaba yun eh.
isang book, isang Bible, mahaba yan. But you must start with one book muna. Combination of books kasi yan, marami yan. So, Book of John, puntahan yan. Pero kung gusto yung pinakamaikli na nandun na lahat, somehow parang yung Book of Mark. Mark. Pero para sa akin, start ka na muna kay John. Mas maganda si John. Right? And yeah, basahin ko na naman dito. Then, pahinga na rin kayo kasi I know anong oras sa inyo. Mag 9 o'clock na siguro. Yeah, and may pasok pa kayo bukas. Sabi ni Francia, the meaning wafunog, he lead you to make an hugot page to help other people. That's good for you to be a new one. Oo nga po. I strongly believe na ito talaga ang way at na gustong mangyari sa akin. Sa atin lahat. At kaya ito nabuo. Nakakatuwa. Andreline Domingo, amen. Amen. And si Annalie Itawok, yan DJ Lodi kasi marami pa talagang di pa bukas sa puso ni God. Papa God. Yeah. Marami pang pusong bato. Okay? Matigas pa ang puso at matigas pa ang ulo. But anyway, pag-pray na lang natin yung mga taong kagaya niyan. Okay? And if you are here na gusto mo na magbago, ask God, okay, to help you. Hindi ka naman niya bibiguin. I'm sure of that. Okay? Jocelyn, pareho tayo DJ Ron. Second life. Pero ako, nakaakyat sa langit. Ang ganda. Puro bulaklak. Wow. At yung daan, maluwag. Tapos lakad. Na ako ng lakad kasi hinahanap ko yung dulo ng daan. Wala siyang dulo. Hanggang pasikip yung daan na hindi ko po nakita yung dulo hanggang nakabalik ako sa lupa. Siguro may obligasyon pa ako dito sa lupa at dapat kung gampanan, kaya hindi pa ako kinuha at binigyan pa niya ako ng second life. Kaya thank God, and God is good all the time. Totoo po yan. Yeah. Lagi tayong bibigyan talaga ng second chance, lalo kung meron pa talaga tayong dapat gawin. So Jocelyn, i-testify ka sa mga kapwa mo na hindi pa nakakakilala para naman ikaw naman ang gamitin niya. Let God use you. And yun, may mga talent kasi tayo, di ba? Mga gifts, sabi ko nga. Like ako, masyado ako madaldal sa microphone, pero in real life, I am not. Masyado lang akong mamatsyag lang ako pag nasa off the microphone. But once nasa harap na ako ng microphone, since imagine that, kanina pa, hindi pa naghihinto ang bibig kong kakasalita. So, ganun talaga. Pasensya na. So, yun, it's a gift. And kaya find your gift and use that. Let God use you too. And alam na ni God kung paano mo gawin yan. Okay? So, siya na alam niya kung saan ka dapat. Alright? Eileen Espina, that's true, dear Ron. If we have God, kahit may problema, magaan lang. Yung solution, dito na ako sa Pinas. Uy, nasa Pilipinas ka na. Congrats. Welcome back. Huwag mong pagsawaan i-share si Papa Jesus. Yeah. You know, dapat di tayo maging mahiya. We should not be ashamed of his teachings, his name lalo na. About, siya mismo. Huwag tayong mahiyang i-share. Kapag siya ay parang kinahiya mo, ano bang terms Tagalog? Yung tipong hindi mo siya in-acknowledge dito sa lupa. Once na mamatay ka, ikaw din naman ay hindi niya ma-acknowledge pag ikaw ay namatay. So yun ang hinaharap ko kanina. Okay, kaya huwag tayong mahiya hanggang kaya, okay? Hanggang buhay ka. Hanggat sa may pagkakataon, i-share mo. Okay? Kasi pag namatay ka, hindi ka niya ikakahiya. Ganun yun. Yun ang hinaharap ko kanina. Hindi ko lang talaga mahanap yung exact verse niyan. But if someone knows that na nandito, let me know. Okay? Hanapin ko yan next time. Share ko na rin. Thank you, Lodi, for supporting our president. Uy, speaking of President Duterte. Hindi ako magsisinungaling. Talagang binoto ko siya. And hindi ako against sa mga ginagawa niya kasi naniniwala ako na kailangan talaga ng pagbabago sa Pilipinas. Drastic change. Kasi sobrang dami ng mga addict. Sobrang dami ng dami ng masasamang loob. Kailangan gawin yan kung malala na. Diba? Yung mga anak nyo ang mag-suffer ng mga ganyan. Imagine that, yung mga drugs na pumapasok sa Pilipinas. Kung hindi yan ginawa ng paraan para masugpo yan at mabawasan man lang, kawawa yung mga kabataan. So yun, tama naman yun.
And naniniwala ako na may purpose talaga kung bakit siya nanalo. God has a reason. Sabi dito ni Annalie, God is only one perfect. He is, and He knows everything. Kaya huwag natin pangunahan siya. Yung tipong mali yung mga nangyayari sa paligid natin. No? May purpose yan. May dahilan din pala ang lahat ng mga nangyayari sa atin. Halimbawa, tingin mo, itong nakaupo dyan yung sama-sama. No. Kasi hindi naman i-allow sabi nga ni Duterte, if God wants me to become a president, I will become a president. Sinabi niya yan noon nung hindi pa siya nananalong presidente. So yun, God wanted him to become a president and now he is the president. So that means to say that God wanted him to become the president of the country. So kaya maniwala na lang tayo. Kasi kung talagang ayaw ni God na maging presidente siya, di na siya nanalo. Di ba? So yun. Kaya lahat ng bagay na nangyari sa atin ay pagkatiwala natin sa Kanya. Hindi natin nakikita yung future Kaya kailangan natin maging trusting. My Diyos manood lang po ako ng replay. Hindi ko napanood live. God bless you and most especially to you. Thank you, Mai. Sabi ni Ruby Kadungon, very nice. And a few more. May chatmate ako, dati DJ, panay parinig. Kailangan daw niya ng phone. Kaya hindi siya nakakapag-online kasi dukot phone niya. Nadukot phone niya. Gusto niyang bigyan ko siyang dead mo ko. Okay. Gusto yung bigyan siya, dead mo ko siya kasi mahalagang pera sa akin dahil pinaghirapan ko at importante sa akin at anak ko. Natawa naman ako doon. Okay, tama naman yan. Nagpaparinig pala sa'yo. Pambira, oo. Okay, anyway. So at least sabihin mo sa kanya, ang pera hindi naman ganun kadali. Yeah. Okay, thank you for making me laugh. Andeline. Si Annalie, few last na lang messages. Lodi, dyan ako. I believe sa'yo, Lodi, because you have God in your life. Maraming salamat naman. Lahat naman tayo mahal ni God. Wala naman sa akin hindi mahal. Hindi ko sinasabi na you are sinning right now. Hindi ka na niya love. Love ka niya. Alam mo kung bakit? Kasi kung hindi ka niya love, hindi mo narinig yung sinabi ko at hindi ka nakapagkaroon ng realization ngayong gabi. Diba? So, love ka pa rin niya at inalaw niya na magkakilala tayong dalawa. At magkaroon ka ng mga opening so, mga tips na gagawin nito para mabuksan ang mga mata mo. To open your eyes, yung mga blinded eyes na yan. Okay? And so, love ka. Huwag mong kalimutan yan. Romy Canlapan, me and my boyfriend have known each other since teenagers. After 20 plus long years, our paths crossed again. And we became officially boyfriend and girlfriend now. Naks! Ang cute naman ng love story nyo. Parang panghugot romance. You can share your story, yung love story nyo if you want. Okay? And kung gusto nyo lang naman i-share, then kung may tanong kayo, we can do that. Sige. Okay. Nakakamiss na po Bicol DJ, lalo na po sa lugar nyo, sa Pulangi. Ganda ng view dyan. Oo nga, yung view namin dito sa bundok, ang ganda kasi kitang-kita yung field tsaka yung Mayon Volcano. And in fact, if you have Instagram, follow me on Instagram by looking for Hugot Radio. Okay? Makita niyo yung mga pictures doon na Hugot Radio and yung mga pinapakita ko mga views dito. Ma-appreciate niyo yan. Super ganda. Okay? Baka maisipan yung bisitahin ng Bicol kapag nagkataon. Maraming din ng mga babaeng malandi. Talaga, Lodi. Kahit babae ako, di ako agree sa mga babae kahit alam naman na may mga boyfriend na o asawang yung lalaki, nilalandi pa rin nila. I hate that kind of girl. Hindi naman natin malalahat talaga kahit na ganun, di ba? So, yun. Kaya nga, lagi niyong ipagdasal ang kaparehan niyo na ilayo siya sa kanyang mga temptations. And baguhin siya ni God para naman maging the best guy siya sa iyo. But ito lang masabi ko, kapag talagang hindi pwede, huwag nang pilitin. Kasi kung talagang kayo. Alright? And kapag hindi kayo, tanggapin niyo na lang ang katotohanan na hindi talaga kayo. Nilalayo ka lang ni God sa mas makakasama sa iyo. Okay? Tulog ka na, DJ. Tulog na tayo. Yeah. Thank you so much. God bless you. And again, this is Hugot Radio. My name is Ronaldo. Always believe in love and keep the flame burning. See you next time. Good night. Bye.
Oras na para magtsaa.